election, few months from now, ano na ho, mapapile na ng certificate of candidacy. Ngayon ba ma'am, may decision ka na dahil as graduating senator, ano po ba yung plano ninyo? Well, at the moment, kumbaga kung isang bala yung future plans, yung trajectory niya, talagang papunta sa Makati. So ano, ilang percent na? Dati kasi ma'am na-interview ko tama, 60% na ba? Oo, siguro ngayon 65, 35. Tama ba yung math ko? 100% ba yun? So ilang percent na ngayon? 70% na? Baka 70-30. Kasi syempre, palapit ng palapit. Pero ma'am, may tendency ba na magkalaban kayo ng brother-in-law or iiwasan yung mangyari? Well, I think dun sa pronouncements niya, mukhang nagbitaw na siya ng salita na mukhang tatakbo siya ng mayor. So, ganyan naman kayo, para sa akin, dapat alam mo, ganyan naman kayong mga Binay, di ba? Kayong mga Binay, wala kayong pakialam sa basta kayo mag-aaway-aaway kayo sa politika. Magkakapatid niya, nag-aaway-aaway pa kayo, di ba? Ewan ko ba sa inyo kung anong merong sa inyo Pati di ba magkapatid na to, nag-aaway yun sa politika. Ngayon, maglalaban naman yung asawa ni Nancy. Tapos ito na ang tatakbong mayor. Para bang, kasi sa kanila, hindi pwedeng wala kang posisyon Hindi yung mabubuhay na walang posisyon yung mga yan Diba? Parang kailangan lagi silang merong posisyon. Kung hindi, malungkot sila sa buhay nila. Diba? Please open yung pinto para mag-usap kami. Because at the end of the day, diba, Oo, tama. Sabi nito ni Drogon, career ang priority, hindi serving the people Hindi yun ang motibo Yung serving the people. Kaya kami. And lalang-lala na ako yung panganay, ako yung ate. Dapat yung effort na magkaayos-ayos, na walang laban dun sa pamilya, yun pa rin yung goal natin pagdating ng 2025 election. So bilang ate, mag-i-initiate kayo na mag-e-effort kayo na wag mo pangit ang pakinggan bilang ate. Yeah, of course, kasi 'di ba, syempre at the end of the day, pamilya pa din yan kahit asawa lang siya ng kapatid. Pero ma'am, willing ka pong magbigay sa kanya o sa asawa ng kapatid in case of that Basta mag-usap muna kami kung mag-usap muna, wag mo nang pag-usapan. At this point, wag mo nang pag-usapan kung ano yung pag-uusapan. Pero siguro yung effort, kasi ano ba yun? At this point, walang effort. Pag-usapan pero wag mo nang pag-usapan. Ano yun? Paano kayo mag-uusap kung wala naman kayong pag-uusapan? Pambirang buhay, Reo. Ang gulo nun Pag-usapan pero wag muna pag-usapan. Para mag-usap I guess yun muna yung first step na kailangan magkaroon kami ng opportunity na umupo at mag-usap. Pero bilang ate, dapat mag-prevail ka ma'am. Ganun ba? Hindi not necessary. Hindi ko, ganun ba akong ate? Ba't kasi syempre, diba? At the end of the day... Hindi ko alam sa'yo. Ikaw lang naman na may alam nun. Tinanong mo pa yung media. Sabi niya, may pagkaganong Pambira ka, madam mo. Alam naman kami sasagot para sa'yo, di ka naman namin kamag-anak. Sabi siguro ng media. Yung legacy ng ama ko, yung kailangan naming, Anong legacy? Yung mga kondo. Okay. I-continue. Kung ano yung serbisyong Binay na naumpisahan ng aking ama, yun yung kailangan na maipagpapatuloy. So, kailangan ma-resolve kung sino sa amin dalawa yung mas makakapagpatuloy ng ganong klaseng serbisyo. Naks naman, kala mo totoo. May serbisyo. Sige na nga, palakpakan naman natin. Palakpakan. Hindi na naman marinig yung palakpak. Hayop! anyway, para lang natin, nililinaw lang po natin na para malinaw sa bawat isa sa inyo na hindi naman natin sa kinokontra to si Binay. Pero ang pangit lang kasi nun parang kasi patapos na kami bilang senador. So, it's time na tumakbo naman ng mayor. Kahit magkalaban-laban na kami, bahala na si Batman, di ba? Hindi maganda. Hindi maganda. Hindi ako ako doon sa ganong klase. Kasi alam mo, marami sa politiko natin sa Pilipinas. This is a fact. Na sa Pilipinas, marami talagang politiko dyan na, na career. Ang tawag sa
pagiging public servant. Parang ganyan. Nakakalungkot. Di ba nakakalungkot naman na ganyan ang nasa isip natin na parang, hindi kasi hindi pwedeng hindi ako tumakbo. Ano nang gagawin ko sa buhay? Awa naman tayo. Di ba? Hindi, ako, ito nasa sa inyo yung mga taga Makati. Kung sa tingin ninyo, maganda magserbisyo sa inyo ang inyong mayor at ayaw nyo ng pagbabago dyan, sige, boto nyo lang paulit-ulit. Diba? Totoo naman iboto nyo ng paulit-ulit yung mayor ninyo. Yun ang happiness ninyo. Pero bahala kayo. Diba? Pero kung gusto nyo ng pagbabago, para mabago naman, at hindi naman kayo mapag-iwanan ng BGC, palit kayo ng mayor. Yun lang. Palit kayo mayor. Kasi don't expect different result. Kung pare-pareho lang naman din inalagay nyo dyan, di ba? Kita nyo, unti-unti nang dumidilim ang Makati. Dumidilim na naman talaga Makati. Huwag nga tayong maganuhan. Kaya kawawa naman kayo, di ba? Napapag-iwanan kayo. Supposedly, kayo ang number 1. Kayo ang business district ng Pilipinas. Naging ngayon, nawala na. Hindi, totoo yan, nawala na. Hindi na katulad ng ngayon, talagang buong mundo. Basta mga foreigner, napunta sa Pilipinas, BGC na kagad. Isipin yun, paano nangyari yun? Ibig sabihin, there is a problem. Kasi, ganito na kayo nun, Eto na kayo. Business na kayo nun, Business district na kayo. Eto, isipin nyo to, Mali talaga ako nun, Kasi inalok ako dati dyan, ng mga bahay, kondo. Dapat kumuha ako, kasi tapo na ng mga patayan dati, yung the fort. Alam mo yung the fort? Hindi, sabi nila, yan ang next na after how many years yan ang tatayong magiging parang Makati. Kasi noon, Makati talagang ganyan yan 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 ang Makati. Isipin mo, nilagpasan kayo ng BGC. Hindi na kayo na-stuck na kayo dyan. May problema. Diba? Bakit may commercial? Bakit? Ang television lang ba may commercial? Dapat meron din tayo. Hindi totoo. Ito seryoso na ito, di ba? Kawawa naman po sila. Kung ganyan na po ang magiging system nyo lagi dyan. Wala nang pagbabago, paulit-ulit na lang yung ganyan.